kasalanan, kung paano ako binigyan ng Panginoon ng panala kong pag-asa sa buhay na walang pag-asa. Ako ang magsasabi, may higit akong karapatan kaysa Israel. At ang bawat sa atin ay makapagsabi niyan, it is you and me that has a better right more than Israel. Hallelujah. Ang ating mga patutuo ang siyang magbibigay sa atin ng higit pa ng walang katulad na oportunidad upang ipahayag po natin ang kabutihan at ang biyaya ng Diyos. Kung meron mga tao sa kasaysayan, mga kapatid, na nakakita ng first hand, bountiful mercy of God, walang iba yan, hindi ang Israel, kundi ikaw at ako, tayong Amen. Sapagkat kung atin namin i-consider ang atin pong kasalukuyang kalagayan, sa atin pong nagdaang kalagayan, kung naunawaan naman natin ang ating tunay na kalagayan ngayon, ikumpara natin sa dati nating kalagayan, alam niyo mga kapatid, wala pong makapagpigil sa atin upang ating purihin at sambahin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kung ikaw ay narito sa loob ng church at parang ikaw ay nababother sa mga ingay, nababother ka sa mga emosyon, nababother ka sa mga excitement, hindi kami hihingi ng paumanhin. Para sa akin, kung ako man ay naririyan, kapag ako ay nagpupuri at merong parang naiinis sa akin, sa aking mga ginagawa, sa aking pagsigaw, sa aking pagtalon, sa aking emosyon, hindi ako hihingi sa kanya ng paumanhin. Bakit? May karapatan ako para gawin ang aking ginagawa sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Dati ako ay alipin, pero ako ay kanyang pinalaya. Ako ay kanyang itinaas. Ako ay kanyang binigyan ng panibagong pag-asa sa buhay. Ang aking mga gapos ay isa na lamang alaala. Ang aking taskmaster ay nasa likod ko na. At ako ay patungo na doon sa isang lugar na binubukalan ng gatas at ng bulok. I am on my way. Then I said, we are on our way to a city, to a place flowing with milk and honey. I am going to a city whose maker and builder is God. I have the right. I have the better right. Hallelujah. Yan po ang dahilan, mga kapatid. Simula na ako ay makakilala sa Panginoon. At sana kayo ay gayon din. Hindi ko bumapigilan ang aking sarili. Kapag ako'y nasa bahay ng Panginoon, hindi ko mapigilan na ako'y magpuri at ako'y sumamba. Hallelujah. Minsan nasa isip natin, exempted ako dyan. Ako naman ay matagal ng Kristiyano, parang sa mga baguhan niya. Yung mga malalakas na pagsigaw, para lang yan sa mga baguhan. Yung mga malalakas na pagpupuri, para lang yan sa mga baguhan. Kasi matagal na ako eh. Tapos na ako dyan. Oh, no, no, no. It is a big N and a big O. Bakit? Bago ka nakarating sa kalagayan mo ngayon, bago ka naging Kristiyano, ikaw ay isang alipin. Bago ka tinubos, mga kapatid, ikaw ay pinahirapan. Pero ngayon, ikaw ay tinubos, isang anak ng Diyos na inugasan ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Wala kang dapat ba ipagmalaki? Huwag mong sabihin matagal ka na. Hindi ka na pwedeng tumalon, hindi ka na pwedeng sumigaw, no. Alalahanin mo kung ano ang dati mong kalagayan. Bilang sometimes dumarating niya sa aking sarili. Minsan, na naman imbitahan ako sa mga
churches, minsan dito. Karanasan ko po yan mga kapatid. Pero God spoke to me. Noon, pag ako'y mag-preach, isip ko, hindi na ako sisigaw, hindi na ako tatalon, hindi na ako magpupuri. I-reserve pa ako ng ang boses ko, i-reserve pa ako ng ang lakas ko, sapagkat ako ay mga ngarap. Pero mga kapatid, that was 20 years ago. That was 19 years ago. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na ang iyong boses ay iningatan mo na? Hindi mo ba alam na ang iyong mga kamay, ang iyong lakas ay iningatan mo na? Hindi mo ba alam na ang iyong katawan, ang bawat bahagi ng katawan mo ay iningatan ko na? How dare you? Tapos upo ka lang dyan, na akala mo importante ka dahil ikaw ang mga aral at hindi ka na magpupuri. Praise the Lord. Sometimes ganun tayo. Nais kong sabihin sa inyo, we have been already redeemed from the hand of the enemy. Tayo po'y tinubos na mula sa kamay ng kaaway. Dati pa natin pananampalataya, pagpasok mo doon sa malaking kuweba, halos hindi ka makabasag, mga kapatid ng itlog, halos hindi mapakinggan ang pagpatak ng karayom. Hindi mo may taas ang kamay mo, hindi ka makasigaw ng hallelujah. Hindi gayon ang uri ng pagsamba, ang nais ng Diyos. Ang sabi po mga kapatid, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. Pagpapasok ka sa sambahan ng Panginoon, mayroon pong pagpupuli, mayroon pang pagpasalamat. I'm always saying to myself, I am already redeemed from the hand of the enemy. Church, we are not what we used to be. We are already born again. I am not what I used to be. I am a born again Christian. And I have to preach about it. And I have to act about it. Why? Because there is nobody that has the better right to act and to praise like you and me. Marami pong uri ng mga panatiko sa daigdig nito. Mayroong mga panatiko sa basketball. Sa totoo lang, sa ulado ang lahat ng pangalan ng mga players. Lahat ng team sa ulado. Pero tanungin mo ng isang Bible character, magaling na makapagsabi ng 4 o 5. Pero ang buong team ng Miami, kilala. Ang buong team ng Spurs, kilala. Ang buong team, mga kapatid, ng Pacers, kilala. Ang buong team ng Lakers, kilala. Naalala ko naman, nakita ko, nung hindi na makapaglaro si Kobe Bryant, marami ang nalungkot. Marami ang nanglupaypay. But I am telling you, hindi na tayo yung dati mo. Praise the Lord. Kung meron tayong dapat na sauluhin ng mga karakters, yan ay walang iba, kundi ang mga karakter na inilagay ng Diyos sa kanyang aklat. Kung meron man tayong team na dapat ipagmalaki, ay walang iba kundi ang team ng mga binago ng Diyos, ang mga born-again Christians. Hallelujah, repented of their sins, baptized in Jesus' name, and received the Holy Ghost. Hallelujah. Naroon ang mga boxing fans. Naroon ang mga singer fans.
actor fans, mga actress fans. Hallelujah. Hindi makapagpuyat sa pagbasa ng Biblia hanggang alas 12 ng gabi. Pero mga kapatid, nakakapagtyaga manood kay Vice Ganda hanggang hating gabi. Amen. We are not what we used to be. Tandang-tanda ang oras. Nako, alas 12:30 na. Si Chip na sa si Maya. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit maraming ginagawa yan, iiwanan yan. Minsan nasusunog ang pinarito, naiigahan ang nilaga. Nakakalimutan kumain ng pananghalian. Dahil pagkatapos ni Sir Chip at sa kanimaya, naroon na naman si Vice Ganda. Pero mayroon ka bang pagkakataon na i-google ang iyong oras mula alas 12:30 hanggang alas 3 ng hapon sa pagbabasa ng salita ng Diyos? We are not what we used to be. Kaya minsan, pagpunta sa church, hindi na makapagpuri, hindi na makapalakpak. Naubos na ang palakpak kay Maya, kay Sir. Naubos ng palakpak kay Vice Ganda. Naubos ng palakpak doon sa laro ng basketball. Dahil sabihin sa inyo, kung ang libo-libo ng mga tao naroon sa mga stadyon, naroon sa mga koliseo, nakakapagsigaw na parang mga sira-ulo at walang nasasabi na sira-ulo, bakit hindi natin magagawa yan sa ating pagpupuri sa Panginoon? Amen? Amen? Paano mo magagawa? Lagi mong ipalaala sa iyong sarili na ikaw ay hinugasan na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi mong ipalaala sa iyong sarili na meron kang isang treasure in an earthen vessel. Linggo man o hindi, mangangaral ka man o hindi, pagod ka man o hindi, mga bagay nito ang magpalaala sa iyo at malaala mo sa iyong sarili. Lagi mong alalahanin na ang kaaway mo ay nailibig na doon sa ilalim ng dagat. Ang iyong mga kasalanan ay tinapon na sa ilalim ng dagat. Kaya pagod ka man o hindi, linggo man o hindi, hindi yan makapagpigil upang ikaw ay magpuri at sumigaw at sumamba sa ating Panginoon. Kaya naunawaan po natin kung ano ang dahilan ng Israel, kung bakit sila ay sumisigaw at nagpupuri ng mga oras na yun. Siguro alam po natin ang kasaysayan ni Joseph. Nung mamatay si Joseph, ano pong nangyari? Exodus chapter 1 verse 6. And Joseph died and all his brethren and all that generation. And the children of Israel were fruitful and increased abundantly, and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. Now there arose upon a new king over Egypt, which knew not Joseph. And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come on, let us deal wisely upon with them, lest they multiply. And it come to pass that when there falleth out any war, they join also unto our enemies and fight against us, and so get them up out of the land. Verse 11. Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh's treasure cities, Pithom and Ramses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel. Verse 13. And the Egyptian made the children of Israel to serve with rigor. And they made their lives bitter with hard bondage in mortar and in bread.
and all manner of service in the field. All their service wherein they made them serve was with rigor. Nang mamatay mga kapatid, si Joseph, hindi nakilala ng sunod na paraon, pinahirapan. They were under the brutality of death. Ang kanilang buhay ay baka napakapait. Their lives were bitter. Their hands were in bondage. Napakapait, napakasaklap ng kanilang pamumuhay. Sila po ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sa loob ng 400 taon, naranasan nila ang pait, ang sakit bilang mga construction worker ni Paraon sa kanyang siyudad. They were broken. They were beaten. They were abused. Kung basahin po natin ang kasaysayan nila, talagang nakakapaiyak. Ngunit isang araw, may ipinanganak na isang bata sa lugar ng Goshen. Siya ay inadapt ng anak ni Paraon. Pinakain sa misa ni Paraon. Pinaaral sa eskwelahan ni Paraon. At alam natin kung sino yan. Yan ay walang iba kundi si Moses. He was considered as the deliverer. Siya ang tagapagligtas dapat. At ang naunawaan ni Moses na siya ang deliverer, gumawa siya ng kanyang sariling hakbang na siyang nabibigay sa kanya ng kapahamakan. Dahil pinatay po niya yung isang Ehipsyo na pinahirapan ang kanya pong kababayang Hebreo. Ano pong nangyari? Tinatapon po siya ni Paraon sa disyerto. Pero ang hindi alam ni Moses doon sa disyerto, mga kapatid, yun ang eskwelahan ng Panginoon para sa kanya. 40 years in Egypt, naroon sa kanya ang kapangyarihan ng katanyagan, ang katalinuhan. Pinadala siya ng Panginoon sa disyerto for another 40 years. Alam niyo mga kapatid, pag tayo may gagamitin ng Panginoon, aalisin ng Panginoon ang katalinuhan ng sanlibutan. Papalitan niya yan ng katalinuhan na nanggagaling sa kanya. Amen? At bumalik si Moses sa Ehipto bilang mensahero ng Diyos upang pangunahan ang bansang Israel sa paglabas mula sa Ehipto. Alam po natin ang kasaysayan, mga kapatid. Ngunit nang sila po'y lumabas na, sila po'y nakulong, na-trap sila sa harapan ng Red Sea. Napaligiran sila mga kapatid ng ilang. Wala na silang pag-asa. Sa harapan ay pulang dagat. Sa kabila, mga kapatid, ay bundok. Naroon ang turi ng mga Ehipsyo. Naroon ang armory ng Ehipsyo. Sa kabila ay mga swamps. Sa likod ay ang army, mga kapatid, ang mga saryot ni Paraon. Pero alam po natin na sila po ay iniligtas ng Panginoon. Hinati ng Panginoon ang pulang dagat para po sa anak ng Israel. At ngayon, nakatayo na po sila doon sa kabilang pangpa. Tinitingnan nila ang pagkulo ng tubig na nalubunod sa kanilang mga kaaway. At mga kapatid, hindi po nila mapigilan na itaas ang kanilang boses. Hindi nila mapigilan na sila ay magpuri, mga kapatid, para sa ating Panginoon. And that's why we can read in Exodus chapter 15, verse 1 to 11. Then sang Moses and the children of Israel the song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath he thrown into the sea. Verse 2, the Lord is my strength and song, and he is become my salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation, my father's God, and I will exalt him. Verse 3, the Lord is a man of war, the Lord is his name. Verse 4, Pharaoh's chariots and his host hath he cast into the sea. His chosen captains also are drowned in the Red Sea. The depth hath covered him, they sunk into the bottom as a stone. Thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, has dashed in pieces the enemy. Verse 7, and in the greatness of thine excellency, thou hast overthrown them that rose up against thee. Thou sentest forth thy wrath, which consumed them as stubble. Verse 8, and with the blast of thy nostrils, the water were gathered together. The flood stood upright as an heap, and the depth
were congealed in the heart of the sea. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil. My lust shall be satisfied upon them. I will draw my sword, my hand shall destroy them. Verse 10, Thou didst blow with thy wind, the sea covered them, the sunk asleep in the mighty waters. And in verse 11, Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, and doing wonders. Woo! Hallelujah! Yan po ang awit ni Moses. Habang pinapangunahan niya ang bansang Israel sa pag-awit. And after that, mga kapatid, in verse 21, and Miriam answered them, Sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath he thrown into the sea. Nung matapos po nag-awitan sa pangunguna ni Moses, hindi pa na nag-spy mga kapatid si Miriam. Kumuha siya ng tamburin at pinangunahan niya mga kapatid. Siya'y umawit, sumayaw mga kapatid para po sa ating Panginoon. Alam niyo mga ladies, mga kababaihan, kayo ang dapat manguna. Kapag parang daw tapos na, ay huwag mong tapusin. Pumunta pa kayo sa unahan. Sumayaw kayo. Magpatuloy kayo sa pagpupuri. Kaya minsan, ang unang napapagod, mga LA. At alam niyo mga kapatid, high praises were going on. Habang umaawit si Miriam, patuloy na nagpupuri. Ang kanilang mga pagpupuri ay talagang high na high sila sa pagpupuri. They were having a high and holy time. Kaya minsan magtataka po tayo. Minsan sinasabi ng mga tao, hindi naman kailangan maganyan pa kayo eh. Hindi na kailangan na sumigaw pa kayo eh. Hindi na kailangan tumalon pa kayo eh. Diba? Pwede naman na uri ka na lang, magayang-gayang ka na lang, di ba? Magsayaw ka na ng stepping, o ikaw ang sasayaw ninyo. Meron nagtuturuan ng stepping. Magturuan na ng stepping. Ito, ikaw stepping sasayaw natin, ha? O yan. Yes, pumunta ko si Pang Fellowship. Kaya papunta mo na makita mo ba? Karunungan naman ang sayaw, maganda rin nantaray-taray mo. Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi nagbigay ng format ng pagsasayaw. Ang gusto ng Diyos, sumayaw ka ayon sa gusto mo. Ang gusto ng Diyos, sumayaw ka ayon sa gusto mo. Ang gusto ng Diyos, magpuli ka ayon sa gusto mo. Ayaw ng Diyos na dictated worship. Dictated praise. Hallelujah! Kaya kung sabihin man ng tao sa atin, hindi na kailangan makanyan kayo. Oh, hindi nyo naunawaan. Ito ang paraan namin para magpasalamat sa Panginoon sapagkat nilulog na ang aming mga kaaway. Amen? Kung maunawaan natin na kung hindi ang Panginoon ay katabi natin, nasaan tayo ngayon? Kung maunawaan natin na kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi sa ating sarili at ito'y kaloob ng Diyos, nasaan tayo ngayon? Alam niyo mga kapatid, hindi po ako napapaser. Naunawaan ko na kung bakit gano'n na naman umapuri ang bansang Israel. Unawaan ko na. Doon lang po ako nakukonfuse. Doon lang po ako naguguluhan sa mga tao na nakaranas na ng kaligtasan ng Diyos pero hindi pa marunong magpuri. Alam niyo may mga tao na kapag nagpuri sa Panginoon, ganito po kalakas.
Diyos sa mga tao na nakaranas na ng biyaya ng Diyos. Iniligtas na ng Diyos, pinagaling ang karamdaman, nilutas ang kanilang mga problema. Pinagpapala ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi pa rin marunong magpuri sa ating Panginoon. Pastor, nagpupuri naman ako eh. Di ba sumisigawan ako ng praise the Lord? Hallelujah! Magpalakpak naman ako pa, Pastor eh. Tumatalo naman ako eh. Hindi naman kailangan ng pastor ang sumigaw pa rin. Kailangan na ganun pa. Mga kapatid, doon ako na confused. Dahil, ang sabi niya as an admission, I will enter His face with thanksgiving in my heart. Paano mo ipakita ang thanksgiving o pasalamat mo? Mayroong mga taong gano'n. Wala ko pasalamat. Ay, salamat na. O ako naman, sabi ko naman sa kanya, sige, para makaulit. Uy, salamat ha. Ano ko ganito? O sige, lumatik ka pa, uwi ko. Ganun ang Diyos. And into His course with praise. Amen. After the victory, after the triumph, after the celebration, ano kung kasunod? Minsan itong dinadahilan ng marami. Samantalang sila pa po ay nasa samantalang pagkatapos ng kanilang mga matataas na pagpupuri, maaaring ang alon ay hindi pa po kumakalma. Maaaring ang mga bangkay ng mga Ehipsyo ay inaanod pa papunta doon sa damihan. Maaaring ang alikabok ng higit na may 3 milyong mga paa ay makikita pa sa itaas. Ano ang kasunod? Bitter water. After 3 days ng paglalakbay, pagod na sila, umaw na sila. Siguro, habang nilalakad, naalaala nila ang tagumpay. Naalaala nila kung paano pinatay ang kanilang kaaway. Naalaala nila, siguro habang naglalakad 3 araw, puro pagpupuri. But after 3 days, nakaramdam sila ng uhaw. After the victory, after the triumph, after the celebration, dumating sila sa Mara. At ang natagpuan doon, ang sabi ng Biblia, hindi sila makainom sapagkat mapait ang tubig sa Mara. Kaya tinawag na Mara ang lugar ngayon. Meron kasabihan, kung gusto mo ng isang rosas, dapat dumaan ka sa mga tinig. Kung gusto mo ng tulips, dadaan ka kay Wisdom Highway. Di ba? Sa ayaw mo at sa gusto, mga kapatid. Sa ayaw mo at sa gusto, darating sa buhay mo ang tinatawag na bitter water o mga kapaitan. Ano man ang tagumpay mo, darating talaga ang kapaitan. Ang John chapter 6, verse 16, verse 33. In this world, you shall have tribulation. Sinabi ng Panginoon yan. But be of good cheer. I have overcome the world. Ay, bakit bulak yan? Hindi naman tulip siya, hindi naman roses siya. In this world, sa daigdig nito, magkaroon kayo. Sa liputan, mayroon kayong kabigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Whether you like it or not, I am talking about bitter
about bad situations. I am talking about bitter experiences. Amen? Kung ang mga bagay na pinaplano mo ay nabigo, that's bitter water. When somebody disappoints you and shatter your dreams, that's bitter water. When your loved ones misunderstand you, that's bitter water. When you trust somebody and broke promises, that's bitter water. Napakahirap mga kapatid, nagtiwala ka, pagkatapos sinira ang kanyang pangako, napakasakit. Diba? Pag mayroon kang seryoso na karamdaman, that's bitter water. When you have a family problem, that's bitter water. When you have financial problem, that's bitter water. When your son, daughter, husband, or wife is under addiction, that's bitter water. When your dream seems distant, that's bitter water. When your visions are blurred by opposition, that's bitter water. When you are full of problems, that's bitter water. When you question your existence, that's bitter water. When you have no one to turn to, that's bitter water. Pag wala ka ng matakbuhan, kapag ka tinatanong mo na, bakit pa ako nabubuhay? Pagka punong-puno ka ng problema, o ang iyong mga pananaw, mga kapatid, ay parang malabo na dahil maraming mga oposisyon. Ang iyong mga pangarap ay parang napakalayo. Kapag ang iyong pamilya, anak, asawa, anak na babae, lalaki, asawa na lalaki sa babae, ay nasa ilalim ng tinatawag na addiction. Napakapait. Napakasakit. At alam niyo ba minsan mga kapatid, kapag dumating sa atin ang mga bagay na ito, masasabi natin, tama na, ayoko na. At minsan ito pa ang nagdadala sa mga tao upang mag-commit ng suicide. Amen? Pero may pangako ang Panginoon. These things are but natural in this world. Problems, sicknesses, hallelujah, broken dreams, broken promises, hallelujah. They are just but natural in this world. But God said, I have overcome the world. Hallelujah. At kung tingnan po natin, napaka-shocking naman. Pagkatapos ng 3 araw, pagkatapos ng kalayaan, pagkatapos ng tagumpay, anong sunod? Bitter water. Kaya, ang sabi ni Moses, Lord, uhaw na kami. Kailangan namin ng tubig. Hindi ko po maunawaan, mga kapatid, 3 araw sila sa disyerto. Uhaw na uhaw. Nangangailangan ng tubig. May tubig naman pero mapait. Nang humingi siya ng tulong sa Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon, Moses? Meron kahoy doon. Ha? Ano kaya kayo namigpit na pangangailangan? Tapos, talagang mahigpit na mahigpit. Kailangan para bang uhaw na uhaw mo na, gusto mo lang uminom ng tubig. Walang tubig, may tubig pa, hindi pwede inumin. Tapos sabihin sa iyo, may kahoy. Napakalayo. Kaya bang magbigay ng natighawan sa uhaw ang kahoy? Maaring sabi ni Moses, Panginoon naman, kami na may nauuhaw. Ang kailangan namin tubig, hindi kahoy. Ayun lang, nais ko pong ipaliwanag sa bawat isang narito. Minsan, kapag tayo po ay nasa isang bitter water na eksperyensya, kapag tayo po ay nasa isang napakahirap na kalagayan sa buhay, mga kapatid, hindi po natin minsan nakikita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ang nakikita lang natin ay ang ating disappointment, ang ating nakikita ay ang ating mga wasak na pangarap, ang ating nakikita ay ang ating mga problema, ang ating nakikita ay ang ating mga karamdaman. Pero hindi
hindi po natin alam na ang Diyos ay mayroong solusyon sa lahat ng bagay na yan. Kung titingnan po natin, hindi ang ating mga pangangailangan, kundi ang titingnan natin at ang hanapin natin ay ang lumulutas ng ating pangangailangan. Amen. Naroon lang puno ng kahoy. Diyos ang nagtanim. Ang puno ng kahoy hindi ba tumutubo sa loob lamang ng isang gabi? Bakit nagtatanim ng kahoy, ng puno ng kahoy? Sapagkat alam po natin na meron po yung benepisyo sa inarap. Bakit tayo makinitanim ng mangga? Sapagkat alam mo, sa dating ng panahon, mamumunga yan, makapapitas ka ng pulang bunga ng mangga. Wala po nagtatanim ng puno na wala akong iniisip na pakinabang. Kung hindi mo yan nagbubunga ng puno, alam mo, mabibigay ng lilong yan sa iyo. Ano ibig sabihin? Somewhere in the past, hinayaan ng Diyos ang isang maliit na butil ay sumingit doon sa bitak ng disyerto. Maaari ang lugar na yun ay tuyong-tuyo. Pero pinapalaran ng Diyos ang lugar na yun. Sa bawat dumarating na bagyo, kamay ng Diyos ang nagpuproteksyon sa puno na sa kahoy na yun. Sa bawat may pupunta doon ng mga desert ship o kaya mga desert boats, binubugaw yan ng Diyos. Pinoproteksyonan niya ang puno na yun. Kapag ka ito'y tuyong-tuyo na, pagka mainit ang araw, pinatabunan ng Diyos ng kanyang kamay ang puno na yun. Araw-araw. Hinayaan ng Diyos na tumubo yun sa gitna ng disyerto. You know where Mara is? It is on the center of the desert. Sintrong-sintro. Mayroon doon na parang yung tubig. Pero napakabait. Hindi maiinom. Alam nyo, kaya ginawa ng Diyos yan sapagkat alam niya isang araw ay darating doon ang mga anak na Israel at mga kailangan ng tubig. Hindi problema ang tubig, may tubig na. Ang problema lang sa tubig ay mabait. Nais ko kong makipag-usap sa inyo ngayong umaga na nanggaling sa akin. Bago pa makatikim ng isang patak ng mapait na tubig, ang bansang Israel, ang puno ng kahoy naroroon na yun, ang kalutasan naroroon na. Bago pa sila dumaan doon sa pulang dagat, ang kalutasan ng kanilang daratnan na problema, the tree was already planted. Hallelujah. Bago pa namatay ang firstborn child ng Egypt, bago pa nagkaroon ng salot sa Egypt, naroon na, nakatanim ang kalutasan. The tree was already planted. Bago pa naging tubig, naging dugo, ang isang patak ng tubig sa Egypto, the tree was already planted. Bago pa nalaman ng Israel na kailangan nila yan, nakatanim na yun doon. Bago pa nalaman ng lahat kung ano ang gagawin ng kahoy na yun, nakatanim na yun doon. Bago pa nalaman nila kung paano gumawa ang kahoy na yun, nakatanim na yun doon. This is my word. Ito po ang aking nais ipagawa sa inyo ngayong umaga. Bago pa kayo humarap sa napakabigat na sitwasyon ng inyong buhay, your tree is already planted. Bago ka pa humarap sa iyong kaaway upang ikaw ay wasakin, ang punong kahoy mo ay nakatanim na. Bago ka ba magkaroon ng malaking problema, ang punong kahoy ng kalutasan ay nakatanim na. Bago ka pa magkaroon ng isang seryosong karamdaman, ang punong kahoy ng kagalingan ay nakatanim na. Bago lahat dumating, bago pa yan, ang lahat na yan na dumarating sa buhay mo, naroon na nakatanim ang kasagutan. Maaaring napakahirap na sitwasyon mo ngayon, pero
hindi mo lang alam kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon. Pinusisyon ka na ng Diyos bago ka pa niya pinalaya, bago ka pa niya iniligtas. Ako po'y naniniwala na may kinakausap ang Diyos ngayon para sa solusyon ng kanyang bitter water. Sino po may bitter water ngayon? Ito ang nais ng Diyos para sa iyo. Bago ka pa makatikim ng isang patak ng mapait na tubig na yan, gumagawa na ako ng solusyon. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng Diyos. Minsan ang akala natin ang problema, ang kalutasan ng mga problema ay pera. Pero alam niyo ba ang sabi ng Biblia? God owns the silver and gold. Kayang-kaya niyang lagyan ng financial blessing ang iyong buhay higit kaysa iyong inasahan. God is already working on you before you came out of Egypt. Before God called you, before you responded to His calling, before you repented of your sins, before you were baptized in His name, before you received the Holy Ghost, God is already working on your life and He has your tree already planted. Huwag mong sabihin na nung wala ka sa Panginoon, wala kang problema. Huwag mong sabihin na nung wala ka pa sa Panginoon, wala kang maramdaman. Mayroon ka na. Lahat ng dinaranas mo nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nararanasan mo rin ngayon. Pero ang kaibahan ng mga kapatid, ang mga naranasan mo noon, wala kang katiyakan. Pero sa ngayon, ang naranasan mo, mayroon kang katiyakan na mayroong isang Diyos na gumagawa ng kaparaanan. Ano ang kabigat ang problema? Ano ang kabigat ang karamdaman? Mayroon na gumagawa ng kalutasan. At doon, in verse 26, and said, if thou wilt hearken diligently to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Matapos, mga kapatid, nung kinuha ni Moses, kumuha siya ng isang sanga, inilagay sa tubig. Ang sabi ng Biblia, ang tubig ay naging matamis. Ano ang kaunahiyan mo? Napakalayo. Humihingi ka ng tubig, ituturo ka sa kahoy. Kung iisipin mo, napakalayo, walang kaugnayan ang kahoy sa pagkauhaw mo. Ganun po ang Diyos pa gumawa. Sumunod ka lang sa nais ng Diyos. Dahil minsan sa iyong pag-unawa, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. At dahil doon, ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Kung iyong ditinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong ditinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Now, listen to this. Water to blood. Ang tubig na naging dugo, hindi po yung sakit. Is that disease? Ang mga palaka, ang mga kuto, ang mga langaw,
granizo, ang apoy, ang balang, ang kadiliman, at ang pagkamatay ng mga panganay, hindi po yan isang karamdaman. It is not a disease. Ano ang karamdaman na sinasabi ng Panginoon? Water is not the problem because God has already answered the solution to the bitter water. Ang problema ay ang atin pong reaksyon pag tayo nasa harap na ng bitter water. Diba? Ang problema ay hindi karamdaman ng laman. Ang problema ay ang Egyptian spirit. That is the Egyptian disease, na ito po ay nakukuha ng tao kapag sila ay nasa bitter water situation. Bakit? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin. Hindi ko hayaan na magkaroon kayo ng Egyptian disease. Ano po ang Egyptian disease nito? Ano pong espiritu nito? It is the spirit of anger. It is the spirit of bitterness. And it is the spirit of jealousy. Ito po ang Egyptian disease. Ito po ang sakit ni Paraon. Bakit? Anong sabi ni Paraon? Because of anger, ang sabi niya, papatayin ko sila lahat. Because of bitterness. Anong sabi niya? Hindi na akong pinipas na iwanan na lang ng ganito. Because of jealousy. Anong ginawa niya? Pinapatay niya lahat ng mga lalaki na anak ni Israel. Dahil dumadami. Bitter water experiences can corrupt our spirits. Itong mga pagkagalit, itong mga kapaitan, itong mga pagdududa, mga jealousy na ito. Alam mo mga kapatid, minsan, ito po ang nagkukurap ng ating espiritu hanggang ang anointing po ng Panginoon ay hindi na makapag-operate sa ating buhay. Galit ka sa iyong kapatiran. Galit ka sa kapatid mo. Ang masama niya minsan, galit ka sa buhay. Lagi ka nang nagsisilos. Lagi ka nang nagdududa. Diba? Lagi ka nang parang pag ikaw ay parang nakawa ka na lagi sa sarili mo. Parang bitter na bitter ka. Alam niyo mga kapatid, bilang Kristiyano, alisin niyo yung B-I-T-T-E-R. Alisin niyo yung I. Alam niyo ba yung I? Yun ang sakit na ng pride. I. Si ako. Dahil si Tanas, ibinabae ng Panginoon, ibinagsak dahil lagi si ako. I. It is in the middle of pride. Pag nakakita ka ng bitter, alisin mo ay palitan mo ng letter E. Better. Amen? I do not want a bitter experiences. I want better experiences. Hallelujah. Hallelujah. The anointing of God cannot operate in us because of our anger, because of our bitterness, because of our jealousy that we feel at the brethren, at our friends, at our family, sometimes to our pastor. Lalo yung mga tao parang hindi sumasakay sa atin, lalo yung kumukontra. Naku, ganito kayo. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, magtiwala lang kayo sa akin. Ano bang Egyptian disease? Ano bang espiritu? Yung espiritu ng indecision. Sabi ni Paraon, punta kayo, balik, pero balik kayo ulit. Punta kayo doon, tigyan, balik ulit. Ganun. Sabi, sige, pumunta kayo doon, mag-alay kayo, pero bumalik kayo. Doon sa malayo-layo, pero balik din kayo. Ganun minsan tayo mga kapatid.
Kaya hindi po tayo lumago at hindi po tayo tumibay sa ating pananampalataya. Because sometimes when bitter water experience comes in our life, we have so many questions. Maybe God called me. Maybe not. Tinawag kaya ako ng Panginoon? Baka hindi. Dito kaya ako dinala ng Panginoon sa church dito? Baka hindi. Pagpapalain kaya ako ng Panginoon? Baka hindi. Pagkagalingin kaya ako ng Panginoon? Baka hindi. Doon kasi kaya ng Panginoon problema ako? Baka hindi. Lagi ko nang sinasabi, sa paglilingkod sa Diyos, ano man ang inyong hihilingin, huwag niyong samahan ng baka o kalabaw. Ano man ang gusto niyo hiningin sa Panginoon, huwag niyo isama yung baka. Baka. Mga kapatid, the word if or maybe is a sign of lack of faith. Maybe God will bless me. Maybe God has called me. Maybe God will lead me. Maybe God will encourage me. Maybe that is a sign of lack of faith. Amen? Maybe my God will save my family. Maybe not. Maybe God will give me revival. Maybe not. Lagi nang babakasakali. Pero may tanong ang Diyos sa iyo kung yan man ang iyong attitude. Mayroon bang haliging apoy at mayroon bang haliging ulam, Moses? Moses! Paano ka nakarating dito? Sabi ni Panginoon sa umaga, may haliging ulam hanggang hapon para hindi kami makaranas sa matinding init. Panginoon, sa gabi may haliging apoy na siya namin sinusundan upang hindi kami maligaw. That is what I want to tell you, church, right now. The reason why you are here is because God has brought you here. Ang dahilan kung bakit kayo dito, sapagkat ang Diyos ang nagdala sa inyo dito. Alam ng Diyos na bago pa kayo makarating sa pananampalatayang ito, sa simbahan ito, mayroon na kayo kaharapin ng bitter water. Pero hayaan ninyo na siya ang bahala na maglutas ng mga bitter experiences sa buhay ninyo. Listen. God did call you. God did anoint you. God did position you. God did send you to this church. God did empower you. God did flip you. God did have plans for you. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Ang Diyos ay mag-aanuhin sa iyo. Ang Diyos ang nag-posisyon sa iyo. Ang Diyos ang nagdala sa iyo sa iglesia ito. Ang Diyos ang bibigay sa iyo ng power, ng kapangyarihan. Ang Diyos ang magpapahala sa iyo. Ang Diyos ang may plano sa iyo. Wala akong pakialam. I don't care how bitter it is right now. I will let the Egyptian disease going to take me away from many of you. Wala akong pakialam kung man kapait at aking karanasan ngayon. Hindi ko hayaan na ang ikong sakit ng Ehipto na yan ay makapag-alis sa aking milagro na mahaba na ang aking nalalakbay. Alam ko na ako'y makarating doon sa aking dapat pupuntahan na. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung saan. Ngunit wala akong dapat gawin. Titingin lamang ako sa taas. Hindi ako titingin sa aking mga problema. Hindi ako titingin sa aking mga bitterness. Hindi ako titingin sa aking mga mabibigat na mga karanasan. Ang titingnan ko lamang, I will look unto Jesus, for He is the author and the finisher of my faith. Hallelujah. Alam ko na ang Diyos ay gumawa na ng preparasyon bago pa kayo pumunta sa lugar nito. Your tree is already
silang lilong. But in verse 27, and they came to Elim, where well of water, and 60 and 10 palm trees, and they encamped there by the water. Wala po tayong nabasa na sila ay tumigil sa Mara. They did not come at Mara. They get out from Mara. Why? Mga kapatid, ang Mara o ang mga mababait na experience sa buhay, yan ay isang lugar lamang na dapat nating lampasan, daanan. That is just something you go by. Huwag kang titigil sa Mara. Go to Elim. Sa Mara, isa lang ang puno. Sa Elim, may 70 puno. Sa Mara, isa lang ang balon. Sa Elim, 12 ang balon. Hallelujah! Get out! Get out from Mara! Don't come at Mara! Don't stay in Mara! Mara is just a place for you to pass through. Mara is just something you just go by. You just look on the other horizon. It is the place where you are looking for 12 times blessing as there had been in bitterness. Kung ang kapaitan mo ay isa, 12 ang blessing na sa Mara. Kung ang kapaitan mo ay 2, 24 ang blessing na nakahintay sa iyo sa Elim. Hallelujah. Kung ang kapaguran mo ay 10, pumunta ka sa Elim. 700 ang iyong kapahingahan. Because in Mara there is only 1 tree, but in Elim there are 70 palm trees, 70 times more shades to rest than you ever imagined in your life. Hallelujah. Shall we all stand? I will not die in Mara. I will not stay in Mara. I will not get discouraged here in Mara. I will not stay in my bitterness. I will not stay in my discouragement. I will not stay in my problems. I will not stay in my sicknesses. I will go to Elim. Hindi ako titigil sa aking kapaitan. Hindi ako titigil sa aking discouragement. Hindi ako titigil sa aking problema. Hindi ako titigil sa aking karamdaman. Hindi ako iindo. Pupunta ako sa Elim. God has already planted my tree. God has already took care of my miracle. God has already took care of my healing. God has already took care of my blessing. God has already took care of my problems. At alam niyo ba kung saan yan? Hindi yan doon sa Mara. It is on the other side of my bitter water. Ito ay sa kabilang ibayo na aking mapait na tubig. Hallelujah. Hallelujah. Tinawag ka ng Diyos, hindi para mamuhay sa bitter water na experience ng buhay mo. Bakit? Hindi ka makatagal sa bitter water. Hallelujah. Hindi ka tinawag ng Diyos